nagpapahayag kung ano yung layunin ng revolusyon. Nagpatuloy pa ang mga miyembro ng simbahan sa paghahanap ng kalayaan. Ayon kay Renato Constantino, ang mga rebelde na umatake sa Tayug at humiling ng opisyal na pagkilala sa simbahan ay pawang miyembro ng Iglesia Filipina Independiente. Gayun din ang mga nag-aklas na sakdalista sa Calamba at Cabuyao. Noong ika-14 ng Enero 1931, si Senador Isabelo de los Reyes ay nagpalabas ng isang pahayag na ayon sa kanya ay autorisado ni Aglipay. Sa mga huling taon naman ni Aglipay, nagpatuloy pa rin siya sa pakikipaglaban sa kalayaan. Nagpatawag siya ng isang kongreso para sa kalayaan noong taong 1930 at naglakbay sa Amerika para iparating ang kahilingan. Tumakbo rin siya bilang pangulo sa ilalim ng Republic Party. Kasama sa plataporma niya ang paghiling ng kalayaan, pagpapataas sa uri ng pamumuhay ng mga magbubukid at manggagawa, at paggamit sa Tagalog bilang wikang pambansa. Quezon said in Spanish originally to quote his words taxatively. El obispo Aglipay era un soldado, un estadista y un sacerdote. Es un patriota filipino de primer rango that he will never forget, which means in the English, Gregorio Aglipay or Bishop Gregorio Aglipay was a priest, a soldier, and a statesman. He was, and he is, a Filipino patriot of the first rank, that I remember. Nang yumao si Aglipay noong taong 1940, naging malaking impluwensya ang doctrinal shift sa pagpili ng papalit sa kanya. Matapos ang kasunduan sa mga obispo na pananatilihin ang Iglesia Filipina Independiente ang Bacara Formula na ang esensya ay ang pagiging katoliko na hiwalay sa Papa, nagbitiw si Servando Castro bilang kandidato. Naging obispo maximo naman si Santiago Fonacier noong panahon ng Hapon, habang unti-unti nang pumapalaot ang pangalang Isabelo de los Reyes Jr. Isang grupo ang nagpatalsik kay Santiago Fonacier at naghalal kay Gerardo Bayaca bilang pansamantalang obispo maximo. Nang malaunan, nahalal si Isabelo de los Reyes Jr. bilang obispo maximo noong ika-1 ng Setyembre 1946. Subalit ito ay inireklamo ni Fonacier sa Korte Suprema. Si Fonacier ay inihalal naman ng kanyang sariling grupo. Taong 1955 nang magpalabas ng desisyon ang Korte Suprema na si De los Reyes ang tunay na obispo maximo at ang kanyang grupo ang tunay na Iglesia Filipina Independiente. Nagtagumpay si De los Reyes na patatagin ang Iglesia Filipina Independiente. Mula noong taong 1946, nakipag-usap na siya sa mga Episcopalians. Isa sa mga naging bunga ng pakikipag-usap ay ang pagpasok ng mga seminarista ng Iglesia Filipina Independiente sa St. Andrew's Theological Seminary. Noong taong 1947, inaprubahan ng General Assembly ang bagong Declaration of Faith and Articles of Religion at ang bagong Constitution and Canons. Ang dalawang dokumentong ito ang nagpapatunay na nakabalik na sa mainstream of Christianity ang Iglesia Filipina Independiente. At ito ay sumusunod sa mga doktrina na ginawa ng Councils of Undivided Church. Kinonsagrahan bilang mga obispo sina Bishop Isabelo de los Reyes, Gerardo Bayaca at Manuel Aguilar noong ika-7 ng Abril 1948. Ang doktrina ng Iglesia Filipina Independiente sa liturhiya ay nasasaad sa Filipino Misal at Filipino Ritual na inaprubahan noong taong 1960. Taong 1961 naman
nang gawin ang Concordat of Full Communion with the Protestant Episcopal Church of the United States of America at naging kauna-unahang chairman naman ng National Council of Churches in the Philippines si Isabelo de los Reyes na aktibo sa ecumenical movement. Si Macario Ga ang naging Obispo Maximo sa taong 1970 hanggang 1981, taong 1976 nang ipalabas ng simbahan ang Statement on Church Mission na naglalayong ibalik ang unti-unting nawawalang nationalist heritage. Para sa amin, tignan natin ang ating buhay. Tayo ba ay naroon sa ganitong kalagayan na nagkakaroon tayo ng pananampalataya lamang hindi sa Diyos kundi sa katatagan ng ating hinahawakang kayamanan. At sa selebrasyon ng Diamond Jubilee noong 1977, inaprubahan ang isang bagong Constitution and Canons na naglalayong maging demokratiko ang istruktura ng simbahan at proseso ng operasyon. Pero noong taong 1981, ito ang naging dahilan para magkaroon na naman ng pagtatalo sa liderato. Subalit noong taong 1973, kinilala ng Court of Appeals ang 1977 Constitution and Canons bilang legal na batas ng simbahan at lahat ng sumusunod dito ay legal na miyembro ng Iglesia Filipina Independiente. At ang mga nawalang miyembro ay unti-unting nagbalikan. Sa ilalim ng konstitusyong ito, nabibigyan ng mas higit na partisipasyon ang laiko sa mga desisyon ng simbahan. At ito rin ang nagkakaloob ng 6 na taong panunungkulan sa Obispo Maximo na walang immediate re-election. Ang mga naging Obispo Maximo ng Iglesia Filipina Independiente Iglesia Filipina Independiente ay dumanas muli ng mga hamon at pagsubok na mapanatili nito ang mayaman nitong pamana at kasaysayan. Taong 1987 nang ipalabas ang Statement on Development na nagtatadhana ng mga balangkas ng Comprehensive National Program na naglalayong mapanatili at mapayabong pa ang pamana. Ang 5 pinag-uukulan nito ng pansin ay ang mga sumusunod: education, liturgy and music, faith and witness, justice and service, at ecumenical and international affairs. Ako Aglipayano, tuod ako na bunag nga hilway Pilipinon, naging panginmatyan sa mga damo nga bayani, nga nagigugma sa pungsod sa Pilipinas. Ang mga sektor naman ng laiko ay aktibong nakikilahok. Sa kasalukuyan, meron ng 35 dioceses ang Iglesia Filipina Independiente sa buong Pilipinas at isa sa Amerika at Canada at 500 parokya. Sa nasyonal, ang highest governing body ay ang General Assembly na binubuo ng lahat ng obispo, mga kinatawan ng kaparian, kalalakihan, kababaihan at kabataan. Ang interim governing body ay ang Executive Commission na binubuo ng mga kinatawan ng lahat ng sektor ng simbahan. Aktibong kasapi na ang Iglesia Filipina Independiente ng mga pambansa at pang-internasyonal na samahan tulad ng NCCP, World Council of Churches at Christian Conference of Asia. The Iglesia Filipina Independiente is one of the primary actors of ecumenism in the Philippines. It has challenged, in fact, small churches here in the Philippines to be nationalistic, to fight for the dignity of Filipinos, to fight for its sustenance, to fight for the liberation or salvation of the Filipino nation.
Tunay ngang ang Iglesia Filipina Independiente ay bunga ng mga pakikipaglabang dinaanan ng mga Pilipino sa paghahanap nila ng